Gano'n ako ng comparison nito, yung metro, para makita mo kung gaano na siya katas. Na-pruning ko na to. Isang magandang umaga sa inyo mga ka-agri. Ngayong araw, share ko lang sa inyo itong ating subscriber at yung nag-order sa atin ng pulna noong tagaraw na si Ma'am Ellen, yung taga-Ordaneta, Pangasinan, ng Nanay Anings Calamansi Farm. Last week lang nagtanong na yung katiwala niya sa atin kung pwede na raw bang pabungahin yung kanyang kalamansi na 7 months old. Yun yung dinala natin ng punla doon sa Ordaneta, Pangasinan na XL size mga ka-agri. 7 buwan pa lang, gusto na nilang magpabunga. Medyo maganda na yung naging laki ng kalamansi nila. At para sa baguhan ay maganda yon. Advantage sila para sa baguhan. Magaling din kasi at maalaga din kasi yung kanyang katiwala doon na si Kuya Dong. At nagbigay nga siya ng video sa atin. Pinakita niya sa akin kung pwede na daw bang pabungahin. Morning nap. Ambon na umaga ngayong araw na to. May bagyo ata. Ito na yung na-deliver mo dati na XL dito sa Urdaneta. So, tatapos ko lang mag-grass cutting. Talaga gano'n ako ng comparison nito, yung metro, para makita mo kung gaano na siya katas. Na-pruning ko na to. Pruning ko na siya. Ito ngayon yung mga usbong niya, tsaka ito din yung katabi niya. Mga maliliit. So halos magkapare-parehas yung pantay. May mga naiiwan doon. Makikita mo yung mga usbong niya nung na-pruning ko siya. Yun nga mga ka-agri, yun sa Nanay Anings Calamansi Farm. Ayan na po yung video sa gilid ko, kung mapapansin ninyo. Aminahitro pa yan ni Kuya Dong, hanggang dibdib na yan. Halos majority niya hanggang dibdib. Medyo maganda na rin yung kanyang buka, o maganda na rin yung lago sa gilid kahit papano. Kumbaga sa isang baguhan na nagkakalamansi katulad nila, lalo man silang kaalam-alam sa pagkakalamansi, baguhan nga lang, maganda na yan, magandang klase na yung ginawaan nila, o yung naging pagpapalaki nila sa kalamansi nila. Kasi hindi naman nabansot yung kalamansi nila. Naalagaan nila na maayos. At pero yan, kung tutuusin, yan 7 buwan na yan, napakaaga niyan para sa baguhan na magpapabunga. Pero ang suggest ko dyan kay Kuya Dong, doon sa katiwala ni Ma'am Ellen, siguro abot pa ng hanggang December pa, para makalaki pa bago magpabunga. Pwede na rin ito hanggang December. Katulad to ng kay Sir Rowell doon sa Lupao, Nueva Ecija. Medyo alanganin yung laki niya para sa talagang pagpapabunga. Medyo sabay nga sila kasi sa panahon natin na patagaraw.
Tapos hindi pa ganun kaganda yung kalamansi nila, hindi pa ganun kalalaki o hindi pa ganun kalalago, ganon. Pero sabi ko nga, kung sa susunod naman na tag-araw yan, medyo matagal naman kung sa susunod na tag-araw siya magpapabulaklak. Kasi nga mga ka-agri, yung mga basal na kalamansi, sa tulad nga ng sabi ko doon sa vlog ko doon lately lang doon kay sa Rowell ng Lupaw, kapag ka nagpabulaklak ka ng kalamansi mo ng bata pa, ng katagulanan, medyo risky talaga. Kasi andyan yung malalakas na ulan, hangin, tapos may bunga yung kalamansi mo, mabigat yung kalamansi mo, ay may posibilidad yun na magkabali lang yung sanga kapag ka napagdadali yun ng mga ulan, hangin. Kaya nga tayo yung mga basal na pabunga o yung mga bagong-bago pa lang na pabubungahin na kalamansi, itinatapat natin yan sa mga buwan ng November, December, January. Yan po. Kasi kapag ka po namulaklak yan ng ganong nag-ahangin, paglaki po ng bulaklak na yan, tag-araw na, sa Marso na, February, March na, tag-araw na, wala nang hangin, wala nang bagyo. Kaya papipitas siya ng katag-arawan, medyo safety ka na, hindi na ganong kadelikado mga ka-agri. Yun nga lang mga ka-agri, na kahit na walang hangin yan, pag sobrang dami ng ibinungan yan, may posibilidad pa rin na mabali yung mga ibang sanga niyan. So sobrang bigat. Dahil nga mga ka-agri, yung sanga mura pa. Pero ito nga, yung mga case nila si Rowell at saka ni Ma'am Ellen ng Urdaneta, Pangasinan, medyo talagang alanganin. Kaya natin pinipilit kasi nga mga ka-agri, kung sa susunod na summer pa tayo magpapabunga dyan, medyo matagal na talaga, 1 taon pa uli. Pero baka mamulaklak din ng tagulan yan kung hindi natin pabulaklakin ngayon tag-araw. Wala din, ganun din, magkakabali lang din sanga. Kaya mas maganda pabulaklakin na natin ngayon tag-araw na to, na kahit kumbaga nga pilit yung pagpapabunga mga ka-agri. Yun po, sana maintindihan niya na isa nag-comment sa atin doon kung bakit po ba sinasabi ko na pwedeng hindi, na hindi doon niya malaman kung pabubulaklakin daw ba o hindi. Yun po yung nasa kaya natin nasabi yon, dahil dun sa sinasabi nga natin na hindi nga po pwedeng magpabunga ng kalamansi ng bata pa o yung mga first time pa lang na pagbubungahin ay katagulanan mga ka-agri. Kaya nga tayo pinipilit na natin ngayon na pabulaklakin niya. Kaya sabi ko sa kanila, yung natitirang buwan pa ng tagulan na to, palaguin pa yung kalamansi nila, at para sa January o last week ng December or January, pwede nang magpabunga. Kahit pa paano, malaki pa yung idadagdag na sanga nun sa ngayon mga ka-agri. Yung status nila ngayon, sa loob ng 2 buwan, madadagdagan pa po yun ng mas madaming sanga. Yun, para kahit pa paano, kasi hindi kayong nagpabunga ka nga, maliliit na may kalamansi mo, makonti yung sanga, ala rin, break even ka lang ba? Dahil nga mga ka-agri, dun sa risk na mararanasan nila doon, dahil nga doon sa magpabunga ka, hindi mo alam kung anong panahon na pwede. Hindi yung basta banat ka lang ng banat ay hindi pa pala pwede dahil sa panahon mga ka-agri. Ganun po. Kaya ako, yung kaso po ni Nanay Aning's Farm at saka po ni Sir Rowell ay magkamukha lang. Yung status ng kalamansi nila, parehong alanganin mga ka-agri. Kaya nga sabi ko nga din doon sa Lupaw kay Sir Rowell, palaguin nyo pa hanggang December o hanggang December, January, para marami-rami naman yung sanga pagka pinabunga nyo. Yun din po, ganun din po yung taga-Urdaneta na ating subscriber. Palaguin pa nila ng mga 2 o 2.5 buwan na natitira na to, itong tagulan na to, itong taon na to, para pag nagpabunga ka, kahit papano ay marami yung ibunga. Hindi yung nagpapagod ka lang, pabunga ka nga, bawi gastos ka lang pala kasi nga kukunti lang yung bunga o yung bulaklak na lalabas sa kalamansi mo, kasi nga kukunti lang din naman yung sanga mga ka-agri. At alanganin nga, nasa susunod na taon pa natin pabungahin yan, kasi 1 taon pa mahigit yung hihintayin natin para magpabunga uli. Malaki na yung kalamansi na nun kung same pa rin yung alaga ngayon at saka yung mga susunod na buwan na yan o susunod na taon. Kaya ako, para sa akin, kung talagang mapalago mo pa hanggang December yung kalamansi mo,
yun, pwede ka na yan. Pero sabi ko nga, hindi po ganong kaganda pa yung kalamansi, hindi pa po ganong kalago, hindi pa ganong kahanda yung kalamansi nila para pabungahin mga ka-agri. Siyempre, sa isang baguhan, yung XL size, minsan, yung isang taon, alanganin pa. Pero sa akin po kasi, kung ako po mag-handle at saka po yung lupa na katulad dito sa amin, yung tatam na ng kalamansi, yung pong 1 year old ng XL size ay maganda na po sa akin yan kapag ako nagpabunga. Ganun po. Kaya nga po sabi ko nga sa mga baguhan na katulad nila Sir Dong, nila Sir Rowell o nila Ma'am Ellen na nagtatanim ng kalamansi na baguhan lang, ay napakaganda na po na yon ang naging status ng kalamansi nila ngayon para sa isang baguhan. Kasi marami po nagkakalamansi dyan na XL size o drum size pa yung tinatanim na iba, pero abot na isang taon, talagang maliliit pa. Dahil din po yun sa minsan sa lupa at saka sa pag-aalaga. Ganun po. Hindi po lahat po ng lupa ay magkakamukha. Hindi po lahat ng lupa ay kabe sa kalamansi, mga ka-agri. Yan lang po yung tatandaan natin kasi hindi naman po magkakamukha yung klase ng lupa sa bawat lugar. Tatapat lang dito sa Nueva Ecija, dito sa lugar ko sa Hain Nueva Ecija. Maganda yung lupa dito, semi-buhangin na may clay ng konti. Kumbaga na magkahalo yung buhangin at saka po yung putik. Kumbaga 50-50. Kaya maganda yung nagiging bulas ng kalamansi. Hindi masyadong buhagag, hindi naman masyadong clays, mga ka-agri. Kumbaga sa tag-araw, hindi yung masyadong tigang na tigang naman dahil sa buhangin. Hindi naman po ganun dito. Kaya ang status ng kalamansi natin dito magaganda. Sa taon pa lang, medium size nga lang mga ka-agri. Pag nagtanim ako, nung itinanim ko nga itong kalamansi ko na to, medium size lang. 11 months lang nagpabunga na ako, pero malalaki yung kalamansi na ipinabunga ko. Yun nga ay nakakalahating red bag po ang isang puno nung nagpabunga tayo first time dito sa ating kalamansi. Hindi lang natin naipakita talaga yung patunay kasi nga wala talaga tayong picture pa ng mga panahon na yun. Meron man mga nasira na yung mga cellphone natin at video, ganon. Pero mga ka-agri, buhay na pa totoo yan. Si Sir Randy, yung aking mentor, siya rin ang naging daan dito sa aking itinanim na pulang kalamansi. Sa kamay niya nang galing itong pulang kalamansi na ito mga ka-agri. Tinulungan niya ako noon kung saan pwedeng kumuha ng punla noon, ng mga baguhan pa lang tayo. At siya rin ang nakasaksi dito sa pag-aalaga ko dito. At siya na rin ang nag-suggest na magpabunga ako noong December. Bago lumipat ang taon, nakapagpabunga na po tayo. At maganda nga nagresulta at natapat sa mahal. Nakaka-agree. Yun. Siguro, itong dalawa na ating subscriber na to, kung mapalago pa nila ng gusto yung kalamansi nila ngayong darating na 2 buwan pa na yan, hanggang January, hanggang first week ng January, ay makakapagpabunga na sila ng maganda-ganda kahit papano. Basta mapalago pa nila yan. Kaya nga, kumbaga challenge pa sa kanila ngayon yung 2 buwan na natitira. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Mas alagaan nyo pa. Ngayong, magmula ngayon na tiningnan ko yung kalamansian nila, na kung gusto na talaga nila magpabunga, ay hanggang January, palaguin pa nila ng yung sanga sa 2 buwan na yun, o mahigit 2 buwan na natitira na yun, para kahit papano madagdagan yung ipapabunga nilang kalamansi, mga ka-agri. At payo ko lang po sa mga may baguhan o may mga bagong tanim na kalamansi po dyan na halos kaedad ng kalamansi nila o mas bata pa, iwasan po natin na magpabunga ng kalamansi na first time ng kalamansi natin na magpabunga ng katagulanan, mga ka-agri. Kasi yung mga batang kalamansi, napakalulutong pa po ng sanga niyan. Ito yung mga katulad na to, malulutong pa, ka-agri, yung mga sanga na to. Kaya talaga namang kung titingnan nyo itong isa na to, ilan lang yung bunga, mga ka-agri, pero nakayuko na. Yan, dahil nga doon sa malutong pa yung sanga nila, malambot pa yan, dahil nga bata pa, mga ka-agri. Hindi katulad ng matatandang kalamansi na makukunat na, matitigas na yung sanga niyan. Ganun. At saka nga, mga ka-agri, yung tulad ng vlog natin na nakaraan, pag nagpabunga tayo ng batang kalamansi,
pilitin natin na matalian yung kalamansi natin, masergahan para laban na rin yan sa pagbali na sanga, sa mga hangin. Yan. Medyo sakripisyo po ang pagkakalamansi. At ang kalamansi po mga ka-agri, hindi po yan na pag itinanim nyo na, aanin na kayo ng maganda, makakabawi na kayo sa gastos nyo, kikita na kayo. Hindi po ganon. Marami pa pong sakripisyo sa kalamansi para kumita ka. Pero talaga naman kumikita ang pagkakalamansi farm mga ka-agri. Tips ko lang po sa mga may kalamansian dyan, na mga bago pa lang, mga bata pa lang, iwasan po natin magpabunga ng katagulanan. Yung umpisa pa lang yung rainy season, medyo talagang risky po yan, yung pagpapabunga sa mga batang kalamansi mga ka-agri. Paano, hanggang dito na lang, update ko na lang kayo mga ka-agri sa mga susunod ko na vlogs dito sa kalamansi. Kung ako ba ay magpapabulaklak uli ngayong hindi pa po tapos yung pinabulaklak natin ng tagulan, ay magpapabulaklak na po ba uli tayo. Pero palagi ko magpapabulaklak na uli ako mga ka-agri. Abangan nyo na lang po yung mga susunod na vlogs at kung paano yung abono na isasabog natin dito na pampabulaklak, at kung maglalagay pa ba tayo o mag-spray pa ba tayo ng Mega Boom mga ka-agri. Paano, hanggang sa susunod na lang na vlogs, at maggagatas pa kami ng kalabaw